Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Ang video na inyong mapapanood sa oras na ito ay nagpapahayag ng ilang mga palatandaan o indikasyon na ang isang religious group ay nabibilang sa isang tinatawag na kulto dahil sa kinokontra o nire-reject nito ang mga pangunahing core Christian doctrines na pinaniniwalaan ng majority ng mga Christian churches sa buong mundo. Ano-ano bang mga palatandaang ito? Ating panoorin mula sa umpisa hanggang sa dulo ang very interesting, informative at worth-watching video na ito, now na. Minsan ba sa dami ng naririnig nating turo at paniniwala, napapaisip ka, paano ko ba sasalain to lahat? Kasi ang daming boses sa paligid natin, 'di ba? Well, ngayon, titingnan natin ang isang framework, isang gabay mula sa ating source material para tulungan tayong magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa. So, heto na nga yung malaking tanong, paano mo nga ba susuriin ang isang turo? Sa panahon ngayon na parang lahat may opinyon, ay lahat may sinasabi, paano tayo magiging, alam mo yun, mapanuri? Alin ba ang dapat pakinggan at alin ang dapat pag-isipang mabuti? Dito natin sisimula ng usapan. Okay, ayon sa ating pinagkukunan, meron daw isang particular na statement, isang palatandaan na dapat parang alarm bell sa isip natin. Ito raw yung pinakaunang clue na kailangan nating mag-pause at mag-imbestiga pa. Pakinggan nyo to Kami lang ang tunay, lahat ng iba ay mali, kami lang ang maliligtas. Ramdamin nyo yung bigat ng mga salitang yan. Napakatapang na claim, di ba? Sinasara na nito ang pinto para sa lahat ng iba. So, anong tawag dyan? Sabi ng source, ang tawag dyan ay sobrang exclusivism. At hindi lang ito simpleng paniniwala na tama kami. Kasi, ang sinasabi nito, kung wala ka sa grupo nila, wala kang pag-asang maligtas. Yung pagiging miyembro, yun na mismo yung ticket. Parang ganun. At itong sobrang exclusivism na to, ito na yung sinasabing isang malaking red flag. Hindi to automatic na hatol na mali na agad sila, pero isa itong malinaw na hudyat para sa atin na, teka, huminto muna tayo, silipin natin to ng mas malapitan. Paano ba ito nangyayari? Well, parang two-step logic lang daw yan. Nagsisimula lahat sa pag-claim na kami lang ang may hawak ng eksklusibong katotohanan. At kapag yan na yung pundasyon, anong kasunod? Siyempre, ang kaligtasan, nakatali na sa pagiging miyembro. Magkadugtong talaga ang dalawang yan. So ngayon na nakita na natin yung red flag, anong susunod natin gagawin? Hindi tayo basta iniwan dyan ang source natin. Nagbigay din ito ng isang napakahalagang tanong na pwede natin gamitin bilang gabay. At ito yung tanong ngayon. Pinapapantay ba nila ang Diyos sa organisasyon? Wow! Napakalalim nito, di ba? Kasi hindi na lang ito tungkol sa turo. Ang tanong dito ay, sino ba talaga ang may huling say? Nagiging pareho na lang ba ang kahulugan ng pagsunod sa organisasyon at pagsunod sa Diyos? Diyan daw nagkakatalo lahat. At para hindi lang tayo nakadepende sa kung anong sabi ng iba, ang source natin ay nagbibigay din ng mga tools na galing mismo sa Biblia. Para ito, bigyan tayo ng kapangyarihan na tayo mismo makapagsuri, makapag-verify para sa sarili natin.
At ang ganda ng approach dito kasi balanse. Sa isang banda, sinasabihan tayong maging masigasig. Suriin mo, investigahan mo. Gaya ng sinasabi sa Acts 17:11, inaaral nila araw-araw yung kasulatan para i-check kung totoo ba yung mga naririnig nila. Pero sa kabilang banda, may matinding babala rin tulad ng nasa Galatians 1:8-9 na mag-ingat sa ibang ebanghelyo. Ang punto, kailangan pareho, masusing pagsusuri at matalinong pag-iingat. So, para buuin natin lahat, may 3 takeaways tayo. 3 gamit na pwede nating ilagay sa ating discernment toolkit. Una, maging alerto sa sobrang exclusivism. Pangalawa, itanong mo palagi, yung organisasyon ba ay nagiging kapantay na ng Diyos? At pangatlo, na siguro pinakamahalaga, gamitin mo ang kasulatan para sa sarili mong pagpapatunay. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili nating pagninilay. Matapos nating suriin lahat ng nasa labas, ang pinakamahalagang tanong ay para sa kalooban natin. Ang pananampalataya mo, saan nga ba talaga ito nakasent? Alam mo yung feeling na may sinalihan kang grupo tapos sa simula parang ang saya-saya no, parang perfect fit. Pero habang tumatagal parang may mali, parang may off. Well, sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin ang isang napakalaking red flag ayon mismo sa source material natin. Isa tong senyales na baka delikado na pala. So, paano mo nga ba malalaman kung yung impluensya ng isang grupo sa'yo ay unhealthy na o baka delikado na pala? Yan yung tanong na kailangan nating sagutin. Kasi, aminin natin, minsan ang hirap makita yung linya, di ba? Saan ba nagtatapos yung pagiging supportive community at saan nagsisimula yung pagiging controlling? Kaya sobrang importante na alam natin yung mga warning sign bago pa mahuli ang lahat. So, ano itong sinasabi nating major red flag? Ayon sa source natin, simple lang pala ang sagot. Lahat yan umiikot sa isang bagay lang, impormasyon. At eto na nga yung information control o yung pagkontrol sa informasyon. Isipin mo to ha, pag ang isang grupo sinisimulan ka ng diktahan kung ano lang ang pwede mong basahin, ano lang ang dapat mong pakinggan o sino lang ang dapat mong paniwalaan, yun na yun. Yun na yung warning sign na kailangan mong seryosohin. For real. Okay, so palalimin pa natin to. Ano ba talaga ang itsura ng information control in practice sa totoong buhay? At paano nito nagagawang bumuo ng isang echo chamber? Yung parang isang kwarto na iisang boses lang ang paulit-ulit mong naririnig. Yung goal nito, sobrang simple lang. Putulin yung access mo sa labas. Kasi isipin mo, pag ang tanging boses na lang na pumapasok sa isip mo ay yung boses ng grupo, paulit-ulit, ayun, nabubuo na yung echo chamber. At sa loob niyan, yung version nila ng katotohanan, yun na ang nagiging buong realidad mo. At ito na yung mga specific na taktika, yung mga red flag mismo. Una, bawal kang magbasa o makinig sa kahit anong outside sources. Pangalawa, pati paggamit ng mga tools for research tulad ng AI, bawal din. At pangatlo, yung pinaka-classic, sino mang umalis o kumontra sa grupo, agad-agad sila na yung masama, sila na yung kaaway. 'Di ba? Parang isang playbook para ikulong yung isip mo. So dito, kitang-kita natin yung dalawang magkasalungat na mundo, 'di ba? Sa isang banda, yung saradong pananaw. Sa aming ka lang magtitiwala, delikado sa labas. Sa kabilang banda naman, yung bukas na pag-iisip, hanapin mo lahat ng panig, itest mo lahat. Ito talaga yung laban control versus kalayaan mag-isip. Okay, so ano ngayon ang panlaban natin dito? Well, dito nagiging interesting. Kasi yung mismong sagot galing din pala sa source material na madalas gamitin ng mga ganitong grupo. At ang sinasabi nito, simple lang. Ang tunay na paniniwala, hindi yan takot sa mga tanong. Gaya nitong sinasabi sa aklat ng kawikaan, sabi dito, yung unang magsalita, laging parang tama, di ba? Pero malalaman mo lang yung buong katotohanan pag dumating na yung kabilang panig para magtanong. So, kailangan pala ng cross-examination, hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. At ito pa, mas direkta. Sabi, subuking ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Pansinin niyo yung salita ha, subukin, hindi tanggapin, hindi maniwala ka na lang. Ibig sabihin may utos na mag-investiga ka, mag-analyze ka, at pagkatapos mong gawin yon, saka mo palang panghahawakan yung napatunayan mong totoo at mabuti. So, let's zoom out for a bit. Kasi itong aral na to, hindi lang to para sa mga relihiyosong grupo Ito ay isang universal principle na pwede nating gamitin
Well, sa halos lahat ng parte ng buhay natin. Kaya sa dulo, ito talaga yung pinaka-importante nating takeaway. Yung critical thinking at yung pagiging bukas sa pagsuri ng mga bagay-bagay, hindi lang yan basta skill. Yan yung depensa natin. Yan yung susi para maprotektahan natin yung kalayaan nating mag-isip kahit ano pa yung pinaniniwala natin. So, iiwan ko kayo ng tanong na to para pag-isipan. Saan pa sa buhay mo, sa mga balitang binabasa mo, sa mga relasyon mo, sobrang importante ng prinsipyong subuking ang lahat ng bagay. Kasi sa totoo nang, sa mundo natin ngayon na bumabaha ng impormasyon at opinyon, yung kakayahan nating maging mapanuri, yan na siguro yung pinakamalakas na power na pwede nating taglayin. Kumusta kayo? Alam nyo, may isang napakahalagang tanong tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung tanong kung saan ba talaga napupunta yung linya sa pagitan ng matibay na pananampalataya at sa kabilang dulo yung parang bulag na pagsunod na lang. Lalo na kung nasa loob ka ng isang grupo, di ba? So, yun nga. Saan ba nagtatapos ang pananampalataya at nagsisimula na yung bulag na pagsunod? Napakahalaga ng tanong na to hindi lang para sa spiritual life natin, kundi para na rin sa kalayaan nating mag-isip. Tara, himain natin to. So paano mo nga ba malalaman? Saan ba talaga nag-uumpisa yung bulag na pagsunod? Well, based sa pinag-aaralan natin, may isang napakalinaw na palatandaan daw isang sign na pwedeng maging guide natin. Okay, at eto na yun, yung tinatawag nating red flag. At ang lahat, simple lang daw, nakasalalay sa isang bagay. Paano ba mag-react ang isang leader kapag tinatanong siya? So ano yung sign na yon? Simple lang. Kapag yung leader o yung namumuno sa grupo hindi pwedeng tanungin, ayun na yun. Bawal mag-question, bawal magduda, bawal kumontra. Pag ganyan, red flag na yan. At may pangalan pala yan. Ang tawag sa ganyang sistema ay authoritarian. Ibig sabihin, yung pagsunod mo, hindi na siya choice. Obligado ka. At kapag nagtanong ka, kasalanan na yon. Pero teka, hindi lang dyan nagtatapos. Kasi kadalasan, sa mga ganitong grupo, pag nagtanong ka o pumuna, hindi lang yan simpleng di pagsang-ayon Ang tingin na dyan ay rebelyon laban sa Diyos. Grabe, di ba? Biglang yung paggamit mo ng isip mo, nagiging spiritual na kasalanan. At dito, nagiging mas interesante ang lahat. Kasi kung bubuklatin natin yung mismong Biblia, yung librong madalas nilang ginagamit na basehan, makikita natin na teka, parang iba yung sinasabi sa lungat sa ganitong klase ng pamumuno. Kitang-kita yung pagkakaiba sa isang side, sabi ng leader, bawal akong tanungin. Tapos sa kabilang side, sabi mismo sa Biblia, test the spirits o subukin ang mga espiritu. Ang layo ng agwat, di ba? Ito yung galing sa 1 John chapter 4 verse 1. Ang sinasabi lang naman dyan, huwag kang maniwala agad sa lahat ng naririnig mo. Kailangan mo munang i-check, suriin, galing ba talaga to sa Diyos? In other words, ini-encourage ka talagang mag-isip at maging mapanuri, hindi lang basta tango ng tango. Tapos, may isa pa, galing naman sa Matthew. Sinasabo doon na ang totoong greatness o kadakilaan para sa isang leader ay hindi yung nag-aastang boss, hindi yung nangingibabaw, kundi yung naglilingkod. Yung model of leadership dapat servant-like. Hindi parang hari na kailangang sundin lahat ng utos. So ayan na, malinaw na may dalawang modelong magkakabangga. Yung ruler versus yung servant. Pinuno laban sa lingkod. Okay, tingnan natin yung pagkakaiba nila side by side. Yung tyrannical ruler o mapaniil na pinuno, paano niya tinitingnan yung position niya para mangibabaw? At yung criticism, naku, bawal na bawal yan. Sa kabilang banda, yung true servant, yung tunay na lingkod, ang position para sa kanya ay para maglingkod. At yung criticism o puna, welcome yan. Hinihikayat pa nga kasi para yan sa ikabubuti ng lahat. So para i-recap natin lahat, ano ba yung mga key takeaways? Una, yung pinakamalaking red flag, yun yung leader na bawal tanungin. Pangalawa, madalas, yung pagpuna ay ginagawang kasalanan, parang rebelyon na laban sa Diyos. Pero pangatlo, ang Biblia mismo ang nagsasabing, test the spirits, maging mapanuri ka. At pang-apat, ang ideal leader na pinipresenta ay isang lingkod, hindi isang hari-harian. Kaya iiwan namin sa inyo ang tanong na to para pag-isipan. Sa huli, anong klaseng karakteristik ba ang mas mahalaga para sa iyo sa isang leader? Yung kapangyarihan ba na hindi matitinag? O yung kababaang loob para makinig at maglingkod? Magandang pagnilayan, di ba? Naisip niyo na ba kung saan ba talaga nanggagaling ang pananampalataya nyo?
Ngayon, pag-uusapan natin ng isang medyo sensitibong topic pero napaka-importante, ang takot. Titingnan natin kung paano ba nito hinuhubog o baka naman sinisira ang ating mga paniniwala. So, ito yung pinakatanong natin for today. Ang takot ba ang pundasyon ng pananampalataya mo? Alam ko, medyo mabigat yan tanong na yan, di ba? Baka hindi komportable para sa iba. Pero kailangan natin tong harapin para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung nagtutulak sa atin. Okay, so para masagot yan, tignan natin yung sinasabi ng source material natin na isang sign daw, isang palatandaan ng tinatawag nilang kulto. Ano ba yun? Hindi lang to yung basta natatakot ka lang Ang pinag-uusapan natin dito, yung sitwasyon na takot na mismo yung ginagamit na pangunahing tool para mapasunod ka. In other words, naniniwala ka hindi dahil sa pag-asa o pagmamahal, kundi dahil gusto mong umiwas sa parusa. Gets ba? So paano ito nangyayari? Well, based sa source natin, may 3 common na tactics. Una, yung laging pananakot na may mangyayaring masama, yung doom kumbaga. Pangalawa, yung pinararamdam sa'yo na laging may kasalanan ka, yung guilt tripping. At yung pangatlo, yung pinakaprangka sa lahat. Hala, mapapahamak ka pag di ka sumunod. Lahat yan, iisa lang ang goal, itanim yung takot sa isip mo. At ito yung matindi. Sinasabi ng pinagbabatayan natin na this is a huge red flag. Kasi daw, kung ang dahilan lang ng pagsunod mo ay takot, hindi na raw yang totoong pananampalataya. Ang tawag daw dyan ay pananampalatayang nakabatay sa trauma. Parang sugat yan na hindi hinahayaang maghilom para lang manatili kang kontrolado. Grabe no? Okay, so yun yung isang side, yung side ng takot. Pero ano naman yung kabilang panig? Ano yung alternative? Ngayon, silipin naman natin kung ano yung sinasabi mismo sa kasulatan at kung paano nito sinasalungat yung ideya na yon. Unang-una, galing sa 2 Timothy. Simple lang at sobrang direct to the point. Hindi espiritu ng takot. Ang lino, di ba? Diretso agad na sinasabi na yung spirit na binigay, hindi yan para katakutan mo. So, sampal agad to doon sa ideya ng pananampalatayang galing sa pananakot. Sunod naman, ito yung galing sa Romans. Kung kanina sinabi na hindi takot, ito naman, sinasagot niya yung tactic na guilt tripping. Sabi dito, walang kahatulan sa kay Kristo Jesus. So isipin mo to kung sa isang sistema laging pinararamdam sa'yo na makasalanan ka at dapat kang mag-guilty, dito naman sinasabi na tapos na yan. Wala nang hatol. So dito makikita natin yung malaking pagkakaiba. Parang dalawang magkaibang mundo talaga. Sa isang side, meron tayong approach na nakabase sa takot. Anong pundasyon? Trauma. Anong mensahe? Puro hatol at guilt. Saan galing? Sa pananakot from the outside. Sa kabilang side naman, yung basis sa scripture. Anong pundasyon? Kapangyarihan at pag-ibig. Ang mensahe, walang kahatulan. At ang source, galing sa loob, sa panloob na espiritu. Sobrang layo ng agwat, di ba? Ayan, so ngayon, nakita na natin yung dalawang panig na yan. Na magkaibang-magkaiba. Oras na para sa isang final reflection. Ibalik natin yung tanong sa ating mga sarili. At ito na nga yung huling tanong na iiwan ko sa inyo. Para sa iyo to, sa sarili mong journey, sa experience mo, paano mo nga ba malalaman? Paano mo makikilala ang pagkakaiba ng pananampalatayang galing sa pag-ibig laban dun sa galing sa takot? Isang tanong yan na, at the end of the day, ikaw lang talaga ang makakasagot. Something to think about. Alam nyo, naranasan niyo na ba yung feeling na parang nape-pressure ka sa isang grupo pero hindi ka sigurado kung normal lang ba yon o parang sobra na? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malinaw na senyales na ang isang grupo ay nagiging mapilit o coercive base sa ating source. So, paano mo nga ba talaga malalaman kung ang isang grupong panrelihiyon ay nagiging, kumbaga, mapilit na? Well, ayan yung tanong na nasa isip ng marami. At ayon sa ating source, may isang partikular na gawain na dapat nating bantayan. Okay, so mayroon daw isang malaking warning sign. Isang indicator na kapag nakita mo, yun na yun. Sinyalas na to para maging mas mapanuri ka. At ang red flag na to? Ito yung tinatawag na shunning. Ano nga ba ito at bakit ba ito isang ganun kaseryosong problema? Tara, alamin natin. So yung shunning, para mas madali, ganito lang yan. Ito yung practice ng tuluyang pagputol ng lahat ng ugnayan sa isang tao. Pamilya mo man yan o kaibigan, basta umalis ka sa grupo o di ka na sumunod sa rules nila, cut ka na. Ganun kasimple at kasakit.
At dito yung pinaka-importante, di ba? Ayon sa ating source, hindi lang to basta-bastang doktrina. Ito raw ay isang malinaw na red flag para sa social control. Yan yung term, pagkontrol sa mga tao sa loob ng grupo. Okay, so paano to nagiging control mechanism? Well, simple lang daw. Number 1, pinarurusahan nito yung mga di sumasang-ayon, kumbaga huwag kang kokontra. Pangalawa, pinangihinaan nito ng loob yung mga miyembro na mag-isip para sa sarili nila. Bawal ang independent thought. At pangatlo, at ito yung siguro pinakamabigat, pinipigilan nito ang malayang konsensya mo. Kasi isipin mo yung takot na iwanan ka ng lahat, na itakwil ka, grabe napakalakas na sandatan yan, di ba? Pero syempre, para maging fair yung usapan, meron ding ipinapakitang kabilang panig yung ating source. Isang prinsipyo na nagsisilbing parang guide para sa isang mas healthy na community. Halimbawa, itong prinsipyo mula sa aklat ng Episo, magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Ang ganda no, ang diin dito ay nasa balanse. Hindi pwedeng katotohanan lang, kailangan may kasamang pag-ibig. At meron pa, hango naman sa aklat ni Juan, na ang isang grupo raw ay dapat makilala sa pag-ibig nito, hindi sa paggamit ng puwersa o pamimilit. So, yung identity dapat nakasentro sa pagmamahal. Total opposite ng coercion, di ba? So kung pagsasamahin natin yung dalawang yan, makikita natin yung dalawang haligi ng isang malusog na ugnayan. Ano yon? Katotohanan at pag-ibig. Simple lang yung prinsipyo. Hindi pwedeng mag-isa lang ang isa. Dapat laging magkasama yung dalawa. Parang package deal. Okay, tignan nyo to. Ang ganda ng comparison na to kasi kitang-kita yung pagkakaiba ng dalawang pananaw, no? Sa isang side, yung pamimilit. Ang paraan nila, shunning, yung pagputol ng ugnayan. Ang pagkakakilanlan nila, control. At ang goal, pagsunod. Sumunod ka lang. Pero sa kabilang side, yung pag-ibig. Ang paraan, yung pagsasabi ng totoo ng may pagmamahal. Yung identity, pagmamahalan. At yung goal, pag-unawa. Malaking-malaki ang pagkakaiba. Kaya sa huli, dito talaga bumabagsak lahat. Ang pinaka-crucial na pagkakaiba ay nasa motibo. Ano ba yung intention? Ang layunin ba ay para kontrolin ka o para magkaroon ng tunay na connection sa'yo? Control versus connection. Yun. So, ano nga yon ang takeaway natin sa lahat ng to? Well, iwan ko sa inyo itong tanong na to. Saan nga ba natin dapat iguhit yung linya sa pagitan ng disiplina na kailangan minsan at yung pamimilit na nakakasira? Isang napakahalagang tanong to na sana mag-udyok sa ating lahat na tingnan yung mga grupong kinabibilangan natin ng may mas bukas na isip at puso. Okay, pag-usapan natin ang isang medyo sensitibong topic, financial na pamimilit. Alam mo yon yung pagbibigay na parang may mali? Paano ba nangyayari na yung isang bagay na dapat galing sa puso nagiging warning sign? Ayan, yan ang sisilipin natin ngayon. So, ito yung tanong, kailan ba nagiging mali ang pagbibigay? 'Di ba? Kasi iniisip natin, giving is always good. Pero may pagkakataon ba na lumalagpas na pala ito sa linya? Na ginagamit na sa hindi maganda? Halika, alamin natin yan. Okay, so para maintindihan natin to, unahin natin yung mismong konsepto ng pinansyal na pamimilit or financial pressure. Kasi dito mismo nagsisimula yung red flag. Ito yung warning sign na dapat nating makita. So ano ba tong financial pressure? Simple lang, ito yung punto kung saan yung pagbibigay ng tithes or offerings ay hindi na choice, nagiging requirement na siya. Gets nyo? Yung dapat galing sa'yo, kusa, biglang naging parang utos, parang sa pilitan na. Okay, so paano natin malalaman kung may nangyayaring pamimilit na ba? Kasi hindi yan laging harapan, di ba? Madalas, may mga tactics yan, may mga ginagamit silang paraan. Ayan, tingnan natin kung ano-ano yung mga to. At ito, grabe to, isa sa pinakamatinding tactic, takot. Yung sinasabi mismo dito na may nakaambang pananakot at pagsumpa sa mga hindi magbibigay. Wow! So pag hindi ka nagbigay, may masamang mangyayari sa'yo. Kitang-kita, di ba? Pananakot yung gamit para lang mapilitan kang mag-abot. So, para mas madali nating matandaan, heto yung mga red flag, yung mga dapat mong bantayan. Una, yung tinatawag na guilt giving. Alam mo yon, pinararamdam sa'yo na kasalanan mo pag hindi ka nagbigay. Tapos, may pay to belong mentality, parang kailangan mong magbayad para maging parte ka ng grupo. At syempre, yung pinaka-obvious, sa pilitang paghingi ng tithes and offerings at yung pananakot na may kasamang sumpa. Yikes!
Okay, so nakita na natin yung side ng pamimilit. Pero para maging fair, ano naman yung kabilang panig? Ano ba talaga ang sinasabi halimbawa sa Biblia tungkol sa pagbibigay? Kasi makikita nyo talagang salungat na salungat ito sa ideya ng pamimilit. Heto, napakalinaw. Sabi rito, bawat isa dapat magbigay ayon sa kung anong napagpasyahan ng puso niya. Keywords, hindi napipilitan. So wala dapat yung pressure, wala dapat yung guilt trip, galing dapat sa puso, hindi dahil sa obligasyon o takot. At ito pa, isang matinding warning. May babala laban sa mga taong, ginagamit ang pagiging makadiyos para kumita ng pera. Para sa financial gain. Basically, sinasabi rito na, hey, huwag mong gawing negosyo ang pananampalataya. So ayun na nga, ngayon, ilagay natin sila side by side, yung dalawang klase ng pagbibigay. Puso, laban sa puwersa. Dito natin makikita ng malinaw yung pinagkaiba talaga nila. Tingnan nyo to, dito sa chart, kitang-kita yung laban. Sa side ng pamimilit, anong meron? Sa pilitan, takot, at para sa pakinabang o kita. Sa kabilang side naman, ayon sa Biblia, bukal sa loob, hindi napipilitan, at maluwag sa dibdib. Grabe yung pagkakaiba, diba? It's like black and white. So, at the end of the day, ano yung pinaka-importante? Ito, yung pinagkaiba ng pagbibigay dahil sa obligasyon versus pagbibigay na galing talaga sa puso. Yun yung buong punto. Hindi yung amount, kundi yung bakit. At dito na natin iiwan ang tanong para sa inyo, para sa iyo mismo. Ang pagbibigay ba ay isang tungkulin na kailangan mo lang gawin o isa itong kusang loob na desisyon? Isang bagay na malaya mong pinipili dahil gusto mo? Pag-isipan natin yan. Kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang napaka-importanting tanong. Paano mo ba malalaman kung ang isang grupo, yung sinasamahan mo, ay may mabuting impluensya o kung delikado pala? Titingnan natin yung dalawang magkasalungat na pananaw para mas maintindihan natin to. Sige, simulan na natin. Siguro naitanong mo na rin to sa sarili mo, no? Kasi paano nga ba natin malalaman kung yung epekto ng isang grupo sa atin ay nakakabuti o nakakasama na pala? Napakahalaga niyan kasi aminin natin, lahat tayo ay parte ng kung ano-anong grupo sa buhay natin. So yung tanong na yan yung magiging guide natin sa buong usapan na to. Alaalamin natin yung mga senyales, yung mga red flags, at syempre yung mga magagandang aral para, magkaroon tayo ng mas malinaw na pagtingin sa mga bagay-bagay. Okay, unahin na natin yung isang malaking red flag. Ito yung tinatawag na us versus them na pag-iisip. Kapag napansin mo na to sa isang grupo, kailangan mo nang mag-ingat, isa yung malinaw na babala na baka may mali sa kaisipan nila. So, ano ba talaga itong cult mindset na to? Well, ayon sa ating basehan, ito yung pananaw na sobrang strikto ng paghati sa pagitan ng tayo at sila. At sa ganitong pag-iisip, lahat ng hindi nila kasama, lahat ng mga tagalabas, ay automatic na masama o negatibo ang tingin. At ito yung mga dapat nating bantayan, yung mga specific na red flags. Una, yung paniniwala na lahat ng tagalabas, masama. Pangalawa, pinagbabawalan yung mga miyembro na makisama sa mga hindi miyembro. At ito yung pinakadelikado sa lahat, yung dehumanization, yung pagtingin sa mga tagalabas na parang hindi na sila tao. At dahil dyan, lumalabas yung galit at pagkamuhi sa kanila. Grabe, no? Okay, so yun yung isang side. Pero meron bang alternatibo sa ganitong klase ng pag-iisip? Siyempre meron. Tingnan naman natin ngayon yung kaisipang totally opposite nito, yung nakabase sa pagsasama-sama o inclusion, na makikita natin sa mga turo sa Biblia. Napakasimple lang ng unang turo. Galing sa Luke 10:27, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pansinin niyo ha, walang sinabi kung sino lang ang dapat mahalin. Ang utos ay para sa lahat. Mahalin mo ang kapwa mo. Ganun kalinaw yung mensahe. At dinagdagan pa yan ng isa pang aral, galing naman sa Romans 12:18. Sabi rito, kung maaari, hanggat sa inyong makakaya, ay makipagmuhay kayong mapayapa sa lahat ng tao. Uulitin ko ha, sa lahat. Isa itong panawagan para sa kapayapaan sa pakikitungo sa bawat isa, hindi lang sa mga kagrupo mo. Okay, ngayon, para mas klaro pa sa atin ng lahat, pagtabihin natin tong dalawang magkaibang pananaw na to. Dito natin makikita ng harapan kung gaano talaga sila kaiba sa isa't isa. Oh, tingnan ninyo to.
Sa kaliwa, yung cult mindset. Ang tingin sa mga tagalabas, masama. Nagpo-promote ng galit, gumagawa ng pader at pagkakawatak-watak. Sa kanan naman, yung turo ng Biblia, mahalin ang kapwa, isulong ang kapayapaan at hikayatin ng pagsasama-sama. Ang layo ng diferensya, di ba? Kaya naman, sa huli, dito lang talaga yan babagsak. Ang pinagkaiba nila ay exclusion laban sa inclusion. Pagbubukod laban sa pagsasama. Ang isa, nagtatayo ng pader, yung isa naman, nagtatayo ng tulay. Ganon kasimple. So ngayon, malinaw na sa atin yung dalawang panig. Ang tanong ngayon, paano natin to magagamit sa totoong buhay? Sa huling bahagi, pag-isipan natin kung paano natin ito pwedeng i-apply sa araw-araw nating pamumuhay. Kasi, at ito ang mahalaga ha, hindi lang to tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinitingnan at tinatrato ang ibang tao sa kahit anong grupo pa yan. Sa trabaho, sa komunidad natin, o kahit sa politika. Universal yung prinsipyo nito. Kaya naman, bilang panghuli, iiwan ka sa inyo ang tanong na to. Bukod sa relihiyon, saan pa sa mundo natin makikita yung labanan ng tayo versus sila? Mahalagang pag-isipan natin to dahil yung pag-intindi sa pagkakaibang to, yan yung susi para makabuo tayo ng isang lipunang mas maunawain at mas mapayapa para sa lahat. Oh, kumusta kayo dyan? Alam nyo, naisip nyo na ba kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng isang relihiyon sa tinatawag na kulto? Well, ngayon, titingnan natin ang isang pananaw na nagsasabing ang sagot nakasalalay lang daw sa isang doktrina. Tara, silipin natin! So ayon dito sa ating source material, meron daw isang napakalinaw na palatandaan, isang paniniwala na kapag andyan, nagbabago na raw ang lahat. Ano kaya yun no? Yan ang aalamin natin ngayon. Okay, so una sa lahat, alamin natin kung ano ba itong sinasabi ng source na pinakapalatandaan. May isang partikular na paniniwala raw na siyang ugat ng lahat. At heto na pala. Sabi ng source, ang pinakasimpleng sagot daw ay ito. Ang sign ng isang kulto ay kapag itinuturo nito na kailangan mo pa ng mabubuting gawa bukod sa iyong pananampalataya para ka maligtas. At may pangalan yan ha, tinatawag ng source itong konseptong to na kaligtasan sa gawa. Ang ideya kisis ay simple lang, hindi raw sapat yung pananampalataya mo lang. Para bang sinasabi na yung mga naniniwala rito parang hindi sila kontento sa ginawa ni Kristo sa krus at kailangan pa nilang magdagdag ng sarili nilang effort para masigurong ligtas sila. At hindi lang to basta, magkaiba lang tayo ng opinyon, hindi seryoso to para sa source. As in, may espesifiko pa silang tawag dito para ipakita kung gaano ito kaimportante. Ayan na nga, tinawag nila itong isang red flag. Ito yung paraan ng source para sabihin na, uy, teka muna, delikado yan. Isa raw itong malinaw na senyales ng paglihis mula sa kung ano ang itinuturing nilang tunay na Kristyanismo. So bakit nga ba ito isang red flag? Well, ayon sa source, tatlo yung dahilan. Una, parang tinatanggihan na raw nito ang mismong pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Pangalawa, lumalabas na parang sinasabi nitong kulang pa yung sakripisyo sa krus. At pangatlo, ipinapasa nito sa tao yung responsibilidad na tapusin pa yung kaligtasan na dapat daw ay tapos na. At dito na ngayon papasok yung pinakasentro ng usapan, yung banggaan, kumbaga, ng dalawang magkaibang pananaw tungkol sa kaligtasan. At ito yung pinakamalinaw na paglalarawan ng pagkakaiba. Tingnan nyo, sa kaliwa, yung kaligtasan sa gawa, kung saan kailangan daw ng mabuting gawa kasama ng pananampalataya, kailangan ng effort ng tao. Tapos, sa kanan naman, yung kaligtasan sa biyaya, kung saan ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya at, ito yung keyword, isang libreng regalo mula sa Diyos. Ito naman yung kabilang panig, yung kaligtasan sa biyaya, yung doktrina na sinasabi ng source na siyang tama. Dito, ang kaligtasan ay hindi pinaghihirapan, hindi sinisikapan. Isa raw itong regalo na basta mo na lang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa binawa ni Kristo. Pero syempre, baka isipin nyo, opinion lang ba yan? Well, ayon sa source, hindi raw. Sinasabi nila na nakabase ang lahat ng ito sa banal na kasulatan. Kaya tignan natin yung ilang ebidensyang ginagamit nila. Una,
yung batayan nila mula sa Epeso. Pansinin niyo raw yung mga salita, sa biyaya, kayo'y naligtas, at hindi sa gawa. Para sa source, napakalinaw nito. Direktang patunay daw na ang kaligtasan ay isang regalo, hindi isang sahod para sa mga pagsisikap natin. Sunod, itong ganing naman sa aklat ni Juan. Ang pinupunto naman dito ng source ay yung salitang sumasampalataya. Sabi nila yun lang yung kondisyon na binanggit. Pansin nyo raw, walang sinabing sumasampalataya at gumagawa ng mabuti. Okay, so, after all that, ano na ngayon? Ano ba yung pinaka-importanting takeaway mula sa pananaw na ito? Pag-usapan natin. Okay, para ibuod lahat, in a nutshell, ganito yan. Ayon sa source, ang sikreto raw sa pagtukoy ng kulto ay yung turo nito tungkol sa kaligtasan sa gawa. Ito na raw yung red flag na tumatanggi sa ideya ng kaligtasan sa biyaya. At lahat ng argumentong ito ay sinusuportahan ng pagbasa nila sa mga talata tulad ng Efesyo 2 at Juan 3. Kaya ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ang isang doktrina lang pala ang pwedeng maging basehan para tawaging kulto ang isang grupo, gaano karaming paniniwala na ba ang posibleng malagyan ng ganitong label base sa pananaw na to? 'Di ba? Pag-isipan nyo. Hanggang sa susunod. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang grupo ay matatawag na isang theological cult? Well, sa pagtalakay natin ngayon, titingnan natin ang sinasabi ng isang particular na source. Ang sabi nila, isang palatandaan lang daw ang kailangan. Ano kaya yon? Tara, alamin natin. So, ito na ngayong tanong. Paano raw ba? Ang sagot ng source material natin, sa totoo lang, medyo simple. Hindi raw kailangan ng mahabang checklist o kung ano-anong requirements. Isa lang daw, isang-isang palatandaan lang ang dapat nating hanapin. Ayon dito sa tekstong sinusuri natin, meron daw iisang tanda na parang yun na yung susi sa lahat. Ito raw yung magsasabi sa atin ng lahat. At heto na, ang sign daw, ang nag-iisang palatandaan ay ang pagtanggi sa doktrina ng banal na Trinidad. Yan yung pinakasentro ng argumento nila. Pero teka, ano bang ibig sabihin ng pagtanggi sa konteksto na to? Okay, so dinetalya pa nila. May dalawang forma raw itong pagtangging to. Pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos Ama, tapos tinatanggi mo na may Diyos Anak. O pwede ring baliktad, naniniwala ka lang sa Diyos Anak, pero hindi sa Diyos Ama. Okay. So para mas mag-gets natin kung bakit sobrang big deal nitong pagtanggi na to, kailangan muna nating linawin. Ano ba ang Trinidad ayon mismo sa paliwanag ng source na to? Ito yung definition na binigay nila, napaka-specific. Isang Diyos lang daw, pero umiiral sa tatlong persona. Yun yung Ama, Anak at Espiritu Santo. At in-emphasize talaga nila hindi raw ito tatlong magkakaibang Diyos. Isa lang. At alam nyo, ang interesting dito, para ma-highlight kung gaano ka-importante ito para sa kanila, gumamit pa sila ng isang modernong term. Tinawag nila itong red flag. So, ayan na. Isa raw itong red flag. Kasi para sa kanila, kapag tinanggihan mo ang Trinidad, para mo na ring tinanggihan ang isa sa mga cores, yung mismong puso ng doktrinang Kristiyano. Kaya pala, hindi pala to basta-basta. Sobrang fundamental pala nitong issue na to. Siyempre, hindi naman pwedeng puro statement lang, 'di ba? So, yung source, nagbigay din sila ng mga sinasabi nilang basehan galing mismo sa Biblia para suportahan yung kanilang paninindigan. At ito nga yung mga bersikulo na tinukoy nila, may galing sa Genesis sa Old Testament, tapos may galing din sa Matthew at 1 John sa New Testament. Kumbaga, sinubukan nilang ipakita na andyan yan sa buong Biblia. So, anong conclusion nila matapos ilatag ang mga bersikulong yan? Para sa kanila, simple lang. Malinaw daw na ipinapahayag sa mga talatang yan ang pag-iral, ang existence ng Trinidad. At yun daw yung nagpapatibay sa buong argumento nila. Okay, so para i-recap ang lahat ng pinag-usapan natin, buuin natin yung naging takbo ng argumento ng source na ito from start to finish. So in essence, ganito lang kasimple yung logic nila. Una, may isa lang daw sign. Pangalawa, yung sign na yon ay ang pag-reject sa Trinidad. Pangatlo, bakit? Kasi raw, ito ay isang core doctrine. At pang-apat, may basehan daw ito sa Biblia. Ganyan lang diretsahan yung kanilang argument. At dito na tayo magtatapos. Matapos nating tingnan itong pananaw ng source, parang nagiiwan ito ng isang mas malaking tanong para sa ating lahat, di ba? Gaano nga ba talaga kahalaga ang isang partikular na doktrina sa kabuuan ng pananampalataya ng isang tao? Isang bagay na magandang pag-isipan.
Okay, paano ba natin masasabi kung ang isang grupo ay kulto o hindi? Well, may sinusuri tayong isang text ngayon na nagsasabing may isa lang daw talagang paraan para malaman, isang litmus test kung tawagin, at lahat yan umiikot sa iisang doktrina lang. Kaya ang tanong talaga na nasa sentro ng usapan natin ay ito. Paano nga ba, ayon sa text na to, natutukoy ang isang kulto? Ano ba yung nag-iisang palatandaan na yon na naghihiwalay para sa kanila sa isang pananampalataya sa iba? Kasi, ang interesting dito, hindi raw isang mahabang checklist ng mga katangian ang kailangan nating tingnan. Ayon sa source, isang bagay lang daw talaga ang susi sa lahat. Isa lang. At heto na nga, ang tawag nila dito ay litmus test. At napakasimple lang daw ng tanong, tinatanggap ba o tinatanggihan ng isang grupo ang pagka-Diyos ni Hesukristo? At hindi lang basta yan ha, ang pinaka-core ng usapan, yung paniniwala na ang Diyos nagkatawang tao. Para sa text na sinusuri natin, dyan daw talaga nagkakatalo. Sige, para mas mag-gets natin yung argumento, tingnan muna natin yung kabilang panig. Ano ba yung paniniwalang gustong pabulaanan or tutulan ng source na to? Ito yung eksaktong linya na itinuturing nilang red flag. Yung paniniwalang si Hesukristo ay isa lamang pambihirang tao, ngunit hindi Diyos. Ayon sa kanila, dito sa statement na to, nagsisimula ang lahat. So ayan, kitang-kita yung dalawang makasalungat na view. Sa isang banda, si Jesus daw ay isang pambihirang tao lang. Pero para sa source natin, hindi. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Yung banggaan ng dalawang ideyang yan yung puso ng buong diskusyon. Siyempre, hindi naman pwedeng statement lang, di ba? Kailangan may patunay. Kaya paano to sinusuportahan ng source? Tara, tingnan natin yung unang set ng ebidensya na kinuha nila mula sa kasulatan. So, ang unang haligi ng argumento nila ay parang ganito. Simple lang ang premise. Ang salita ay Diyos. At kung si Jesus ang tinutukoy na salita, edi ang logical conclusion daw, si Jesus din ay Diyos. Ganun ang daloy ng argumento nila. So saan nila kinukuha to? Siyempre, sa Biblia. Unang-una na dyan, yung sikat na John 1, di ba? Yung nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. Tapos sa verse 14, sinabing yung salita na yon nagkatawang tao. So para sa kanila, connect the dots lang yan. And then may mga binabanggit pa sila tulad ng 2 Peter 1:1 at Titus 2:13 na kung babasahin mo, parang direktang tinatawag si Jesus na Diyos. Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Hindi lang daw sapat na si Jesus ay Diyos. May ikalawang parte yung argumento na kasing halaga rin at ito yung nakasentro sa ideya na yung Diyos na yun naging tao. At ito yung ikalawang major point ng argumento nila. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi lang siya basta Diyos sa langit, kundi bumaba siya at naging tulad natin sa katauhan ni Jesus. Ito yung ikalawang susi sa kanilang teolohiya. Dito naman, ang mga ebidensya nila ay galing sa mga sulat tulad ng 1 Timothy 3:16, 2 John 7, at syempre yung kilalang-kilalang passage sa Philippians 2, di ba? Yung naglalarawan kung paano si Jesus, kahit na Diyos ay hinubad yung sarili niya at nag-anyong tao. Para sa source, napakalinaw ng mga talatang to. Okay, so bakit ang laki ng issue nito? Bakit ito yung pinaka-importante sa lahat? Ano ba talaga ang nakataya rito ayon sa kanila? Tingnan natin kung ano ang conclusion ng source. Sa huli, para sa source, ang pagtanggi sa dalawang punktong yan, ang pagkalyos at pagkakatawang tao ni Jesus ay isang malaking red flag. Bakit? Kasi para sa kanila, para mo na ring tinalikuran ang isa sa mga pinakapundasyon ng buong pananampalatayang Kristiyano, kumbaga non-negotiable ito. At dyan nagtatapos ang paghimay natin sa tekstong ito. Pero, di ba, nag-iiwan to sa atin ng isang mas malalim na tanong. Para sa inyo, gaano nga ba kahalaga ang mga core doctrine o mga pangunahing aral sa pagbuo at pagkilala sa isang pananampalataya? Interesting, di ba? Ngayong napanood na ninyo ang video na ito, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pakilagay ninyo ang inyong komento sa comment box sa ibaba nitong video. Marahil ang relihiyon na inyong kinabibilangan ay guilty o may doktrinang kapareho sa mga nabanggit na palatandaan o indikasyon sa video. At sa ngayon, kayo ay may pakimamdam na tila hindi kayo sumasang-ayon o may nararamdamang galit o pagkontra laban sa mensahe ng aking video.
Natural lang naman po na makaramdam ng ganyan yung mga tinamaan, pero sa ayaw man o sa gusto ninyong tanggapin ito, iyan po ang katotohanan at pawang mga katotohanan lamang. Take it or leave it. Huwag po kayong magagalit. Ang nilalaman ng video ay hango mula sa aking masusi at malayang pagsasaliksik, pagsusuri at pag-aaral sa salita ng Diyos sa Biblia. Kayo po ba? Nais ko kayong tanungin. Ayon din ba sa inyong mabusising pag-aaral, pagsusuri at pagsasaliksik ang doktrinang inyong pinagtatanggol, pinoprotektahan at pinanghahawakan? O ito'y dinidikta lamang sa inyo ng inyong mga pinuno sa inyong relihiyong kinabibilangan? Ganun pa man, ako'y umaasa pa rin na ang video na ito, kahit na papaano, ay nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan at nakapaghatid ng katotohanan at kalayaan mula sa inyong pagkakabilanggo sa mali o baluktot na doktrina. God bless, kaibigan! Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.